Iyan ang miser na ang pangalan ay tinatawag na Masrin. Namatay si Yanuf at sa kanyang lugar noong mga araw ni Ragu, isang tao mula sa lupain ng India ang naghari na ang pangalan ay Sasen, at siya ang nagtayo ng lungsod ng Sabah. At ang lahat ng mga haring naghari sa lupain yun ay tinawag na mga Sabroan ayon sa pangalan ng lungsod. At ito ay nagpatuloy hanggang sa mga araw ni Solomon, anak ni David. Pagkatapos, muling naghari si Paraan sa mga anak ni Sapir, at itinayo ang lungsod ng Safir gamit ang mga batong ginto, at iyon ang lupain ng Sarania. At dahil sa mga batong ginto na ito, sinasabi nila na ang mga bundok ng lupaing iyon at ang mga bato nito ay pawang ginto. Pagkatapos, ang mga anak ni Lebensa mula sa lupain ng India ay naglagay ng hari sa kanila, isang lalaking nagngangalang Bahlul, ni siyang nagtayo ng lungsod ng Bahlul. Pagkatapos, namatay si Ragur sa kanyang ika-28 na taon. Pagkatapos niya ay dumating si Serok na kanyang anak, na sa kanyang mga araw ang mga Diyos-Diyusang bato ay hayagang sinamba sa mundo. Ang mga anak ng tao ay nagsimulang gumawa ng mga Diyos-Diyuhan mula sa bato, na ang una ay sinakalithon at Helodon. At ang mga anak ng tao ay dumami sa lupa, at ang kanilang kasamaan ay lumago rin, sapagkat wala silang batas o kaayusan, at walang mga guro upang gabayan sila sa daan ng katuwiran, ni sino mang magiging hukom sa kanila. Kaya't sila ay naging lalong masama at lalong lumayo sa daan ng alahaya. Bawat isa sa kanila ay gumawa ng kung ano ang kanyang nais, at gumawa sila para sa kanilang sarili ng mga Diyos-Diyuhan na kanilang sinamba. Wala silang pag-asa sa muling pagkabuhay ng mga patay. Gayunpaman, sa tuwing may isa sa kanila na namamatay, inililibing nila siya at naglalagay ng isang Diyos-Diyusan sa kanyang libingan. At sinasabi nila, yun ang kanyang Diyos, na siyang magpapakita sa kanya ng awa sa kanyang libingan. Sinasabi rin nila patungkol sa mga patay, na kapag ang kanyang Diyos ay naitayo na sa kanyang libingan, ang alaala sa kanya ay hindi mapuputol mula sa balat ng lupa. Ito ay isang karaniwang kasabihan na inilabas ni Satanas, at ang lupa ay napuno ng mga Diyos-Diyuhan, at ang mga Diyos-Diyuhang yun ay may iba't ibang uri, lalaki at babae. Pagkatapos nito, namatay si Serok sa gulang na 230 taon, at binalsamo nila siya sa Sarania na kanyang lungsod, na itinayo sa kanyang bangalan. Pagkatapos nito, si Nahor sa gulang na 29 na taon ay naging anak si Tera. At nang si Nahor ay 86 na taong gulang, ang alahaya ay tumingin sa mga anak ng tao, at nakita niya na sila ay nasisira at sumasamba sa mga Diyos-Diyuhan. Pagkatapos ay nagsugo ang alahaya ng mga hangin at ng ipo-ipo at mga lindol sa lupa, hanggang sa ang mga Diyos-Diyuhan ay nagkabasag-basag sa isa't isa. Ngunit ang mga nanak ng tao ay hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan, ni hindi sila bumalik sa alahayaya mula sa kanilang mga kasamaan upang siya ay
magligtas sa kanila. Pagkus lalo pa silang tumalikod at dumami ang kanilang kasamaan.